aming lahat na nandito. Parang walang nangyari. Yan po ang statement ng ating butihing Senadora Risa Hontiveros. Siguro po, para sa inyong Post mga lang wala muna dito, natin mga idol. Magandang araw sa lahat mga ka-Duterte solid. Ay itong araw na to ay may mga malungkot na pangyayari. Alam naman natin to ngayon ay ginaganap na itong mga ruling, itong paghahanda, itong impeachment laban kay Inday Sara. Ngayon, may nagsalita ngayon si Senator Pia dahil sa medyo emosyonal siya dahil sa pinagsabihan siya ni Risa Montiveros na medyo panoorin muna natin to bago tayo mag-react mga idol. Tara, ituloy natin. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. At yung staff ko, 2 pintuan ang pagitan ko sa putukan. Yung staff ko na si Claire, na 20 years na sa akin, nandun siya sa labas. She has a 12-year-old son. Kinuwento niya sa akin late na tumatakbo siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kaya para sabihin niyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. And as I said, Correct. 2 pintuan na nagpo-protect sa akin sa putukan. Pero yung media, yung Senate staff, yung hindi naman makauwi dahil sila ang security, sila ang elevator, women and boys. Kasi itong mga idol, no? Alam naman kasi natin itong nangyayari dyan sa loob ng Senado, itong nagkaroon ng putukan. Itong ibang senador kasi, wala na kasi talaga sila doon. Hindi talaga nila maramdaman at feeling nila at nagkakataon siguro na pakiramdam nila, gawa-gawa nila. Parang ganun. Siguro, iniisip lang itong mga ibang senador na parang, parang sinasadya kasi gawa ng para lang bumagal ang pag-usad ng impeachment. Eh, alam naman natin, ito si Senadora Montiveros ay maka-anti-Duterte yan. Oh. Ngayon, medyo emotional kasi hindi niya pwedeng lahatin. Eh, alam naman to si Miss Pia, 'di ba? Wala naman tong pinapanigan. Nagkataon lang ito si Alan, yung kapatid niya, siguro ganoon. Pero ito si Miss Pia, hindi naman to porket Cayetano siya ay may kinakampihan siya. Siyempre, bilang isang ina, bilang isang senador, siguro first time naman talaga 'to nangyari sa konstitusyon ng Pilipinas na sa loob ng Senado, talagang napakasakit sa kanyang pangyayari na 'yun mga idol. Nakakalungkot. Siyempre may katulad niyan sa kinukuwento niya, may staff sa diyan. May anak na 12 anyos. Tapos parang lahat sila dun parang nanginginig na sila, hindi nila alam. Isipin niyo, hindi mo alam kung sino yung kalaban, 'di ba? Sino itong nagpuputukan. Alam nila may mga pulis na itong mga sergeant at arms na nagpoprotekta sa loob ng Senado. Ba't nasa loob? No, ganun yun. Kaya nga napatawag sila nung nakarang gabi kay Matibag, 'di ba? Na humingi sila ng tulong. Tapos ganun ang nangyari. Oh, tuloy natin. Natin, nandoon po sila. So dear colleagues, napakarami nang nangyari. And one more thing, wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Medyo emotional lang to si Miss Pia kasi siyempre sa dami-dami namang ang nangyayari kasi diyan sa loob ng Senado, tahimik talaga itong mga iba. Parang yung iniisip nila, ingat tayo, huwag tayo masyadong makialam o makisawsaw sa mga pangyayari kasi hindi nila alam. 'Di ba? Kasi ang usapin dito hindi lang naman Duterte. Kasi ang kalaban ng mga Duterte, ito yung mga malalaking tao diyan. Oh. Ang nagpapa-impeach kay Inday ngayon at nagpadala kay Tatay Digong sa dahig. Ganun lang yun. Kaya yung iba dyan, parang nangyayari, sunod-sunuran na lang sila. 'Di ba? Iba dyan, di natin alam, baka nabayaran.
Yung mga lumalaban lang, kaya nga pagdating sa Kongreso, itong mga kongresista, sa dami-dami nilang nag-yes doon. Bilang lang talaga itong mga nag-no. At yun ay tunay at walang bahid. Ganun yun. Kaya yung iba, talagang takot, kaya nag-yes kasi may bahid. Ganun yun. Di ba? Kaya dito sa loob ng Senado, parang ganun. Kaya nakaka-touch kasi si Miss Pia, ay wala naman tong kumbaga kinakampihan. Siguro, kasi ang pinaglalaban kasi ng mga Duterte ay para sa bansa. Gano'n lang yun. Ang pinaglalaban natin ay bansang Pilipinas. Makatao, makabayan. Siguro si Miss Pia may puso. Gano'n yun. Di ba? Kaya yung iba dyan, akala mo, maingay sa TV. Pagdating ngayon, wala na. Alam mo naman yung mga brothers dyan. Pagdating sa TV, ang iingay. Akala mo, pagdating ngayon, senador, daming nangyaring corruption, tahimik lang yung dalawang magkapatid dyan. Di ba? Tuloy natin, Miss Pia. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, kumusta na kayo dyan? Yung mga tinutukoy niya, mga dati niyang mga kasama dyan sa Senado na kaibigan na niyang matagal o kakilala man lang o close, wala siyang naririnig na kumusta man. Kaya nakakaano talaga yun sa bagay na siguro takot din yung iba. Sige lang. Panahon nila ngayon, gano'n lang yun. Pero hindi nila pwedeng sabihin na ito ay gawa-gawa lang. Gano'n yun. Hindi porket sila ay mga anti-Duterte. Gano'n yun natural. Anong laban ng mga Duterte? Pinagkaisahan na nga sila lahat. Si Bato, si Inday, si Tatay Digong. Ganun yun. Tuloy-tuloy na yan. Pati si Robin. Diba? Si Robin ngayon, siya na nga yung parang, diba, person of interest ng kasi siya yung itong huling kasama daw ni Bato. Itong mahirap ngayon, mga idol. At abangan natin to sa mga susunod pa. Ano yung mga mangyayari dyan. Tuloy natin. Napakasakit nun sa akin. Sobrang sakit. So yun lang ang masasabi ko. Yes, I am very ready to share my story, to ask questions. Pero kung wala ho kayo dito, huwag niyong questionin yung mga nangyari sa mga nandito. Dahil nandito kami, kasama ng staff. Staff namin, Senate staff. You have your own story, I respect that. But please respect my own story. Thank you, Mr. President. Yun, maganda yun. Yun ang pinaka-the best. Respect my own story. Kasi, kung wala naman talaga, wala kayo dun sa nangyari, respeto na lang kung ano yung itong mga istorya namin na nangyari sa buhay namin nung panahon na nagkaputukan. Nasaktan lang to si Senator Miss Pia sa sinabi ni Senadora Montiveros. Alam naman kasi natin to lahat, mga idol, ay si Risa ay isang anti-Duterte yan. Talaga yan, anti-Duterte yan. At sige lang, kasi itong mga nangyari dyan, marami naman talagang foul doon itong taga-NBI. Kaya ngayon, hindi lang naman excuse me, ito si Miss Pia, pati yung kapatid din niya, si Alan, disappointed na about dito sa taga-NBI. Panoorin natin itong salaysay ni Alan Cayetano ngayon, mga idol. Sinadya nila, ang GSIS never nagpapasok ng NBI kung may problema sa peace and order. Police parati yun. Okay. Number 2, ibabarena mo. Correct, mga idol. Kasi napansin ko rin Di ba alam naman natin itong taga GSIS, yun ang sabi nila na humingi ng parang tulong
parang ano, yung painting ba yun? Itong mamahalin na antigo bang tawag niyan? Yun ang balita nila eh. Nagtaka rin ako. Pasan ang dami pang ano, ang daming mga NBA, I think 29. Oh, yun yung kadalasan kung magpapaano ka, bakit NBI? Pulis naman talaga yun. Di ba? Yun din ang ano niya. Kaya nakapagtataka. Tuloy natin. Yung pinto, nalalabas yung mga senador. Isasara mo yung gate sa likod kung kailan lalabas yung mga senador. Tapos nung tinanong namin, wala daw NBI sa loob. O bakit yung ngayon yung may pulbura sa kamay at dito sa loob ng Senate nahuli? Point in time, the burden is on them to prove to us that it's a series of coincidences. Di ba? Kasi andun na sila sa loob. Tapos sabihin nating meron silang sabihin na nating pinapapunta talaga sila ng taga GSIS. Gagawa-gawa ka pa doon, mag-drilling ka pa doon. 'Di ba? Ano pong ano mo doon? Tapos ang dami-dami nyo. Ginagawa naman natin. Grabe naman. 'Di ba? Alam naman natin lahat 'yan eh. Hindi naman tayo mga kumbaga sabihin na nating hunghang tayo sa mga katotohanan. Pero pagdating sa ganyan, sabihin natin, alam nga namang nagkataon pa yun. Di ba? Nandyan si Bato. Oh, sinabi na nga ni Cayetano, sinara yung gate sa likod. Tapos nag-drill pala sila dun sa ano. Anong ibig sabihin dun? Tapos nung panahon na nagkaputukan, sabihin nila wala yung taga-NBI. Ay, naku po. Meron pang isa nga to. May salaysay pa si ano dito eh. Tapusin natin to. Ito may isa pang salaysay si SP dito. Isa salaysay niya about itong mga simula nung pagputukan. Panoorin natin. Ibabalik ko lang sa inyo sa sa warning shot, okay? Kung sinabi ng Malacanang, bawal ang armado sa nakapaligid sa Malacanang, pumunta ka doon na nakaarmado ka, hindi ka ba magwa-warning shot? Okay. Natural. Pag sinabi sa Warning Supreme shot Court, ka. pag pumunta kayo dito armado, mag-coordinate muna kayo. Pumunta kayo, hindi kayo nag-coordinate, hindi ba magwa-warning shot? The circumstance is very important. We were on red alert, if I can call it that way, because nung nangyari nung Monday. Tama. Ini-example lang ni SP itong nangyayari mga idol. Kasi nga, sabi niya kung pupunta ka ng Malacanang, armado ka, tapos hindi ka nakipag-coordinate, tapos bawal naman talaga dyan. Anong gagawin mo? Warning shot naman talaga, di ba? Di ba? Verbally pa nga ang sinabi niya. Una, binerbal niya. Punta ka ng Supreme Court, dala ka ng armas, hindi ka nakipag-coordinate. Hindi ka ba lalapitan ng pulis? Di ba? Lalapitan ka, kakausapin ka nun. Pag di mo binaba, warning shot. Ganun yun. Diyan sa Senado, ganun din yun. Kaya nga sinabi ni SP kanina, sinadya nila. Diba? Sinadya nila. Alam naman mo yan naman pakay nila si Bato. Yun talaga yung nila doon. Punteriya. Tuloy pa natin. Kaya maganda to si Cayetano talaga. At buong araw may mga report ng mga armado and deny yung NBI. Okay? Yun yung masaklap. Kasi deny ng deny. Di ba? Tapos, nakitaan doon isa sa mga nila na may powder ng baril. Ibig sabihin, nagpapaputok siya. Parang ganun. Isa sa mga agent na ng NBI. Tapos, deny ng deny. Itong mahirap dyan. Tapos, ang nasuspindi, itong taga-Senado. Diba? Kaya, sa sitwasyon nila, ng mga senador, sila itong naiipit. Lalong-lalo na si Pia kasi sa lahat naman, halos lahat naman sila dyan, mga senador, halos mga media lang nandun. Senador, ano pa ba, mga staff, itong nagbabantay ng mga personnel, aside dyan sa mga elevator.
Yun ang ano doon, nakakaano diyan. Kasi hindi nila alam at grabe naman sa loob ng Senado, eh. Sa loob ng Senado nangyari kaya hindi mo talaga alam saan ka tatakbo. Kaya mas mabuti, diyan ka muna sa loob. Magpatay ka ng ilaw. Makiramdam sa mga mangyayari. Tago ka na lang muna. Hirap. Kaya si Miss Pia mangyak-ngyak sa mangyak-ngyak na parang gigil. Kasi siguro ito si Risa, hindi naman talaga naramdaman yun. Wala siya doon. At subukan niyang ratratin siguro siya sa ano. 'Di ba? Ay ganun talaga kasi mga ano sila eh. Kumbaga sa kabilang panig sila eh. Kaya pakiramdam nila parang akala mo ano lang simple walang nangyari. Hindi nila naramdaman yun. Manid sila. Yun lang yun. Tuloy pa natin. So the investigation is ongoing. Pero yung maglabas na ng mga talking heads, yung mga nagsasalita na hindi dapat ng warning shot, napakadelikado. Pati ang PNP ha, yung general na yon, napakadelikado nung sinasabi niya. Parang niyang tinatanggalan ng depensa ang Malacanang at saka ang Supreme Court sa pinagsasabi niya. So ang pakiusap ko, we're being deliberate, we're being prudent. Ingat kayo mga law enforcers kasi yung sinabi nyo, babalik din sa inyo. Nako, yun yung siyempre senador yan. Si SP, siya pa yung Senate President ngayon. Mag-ingat kayo sa sinasabi nyo at babalik din sa inyo. Totoo. Kasi alam niya senador siya. Wala naman siyang, kung si Alan, sus, nako po. Lalo't lalo na, kung ang senador, sino bang sabihin natin na sa law of enforcement nga sila. Tapos ganyan yung mga salaysay nila. Kaya nga sabi ni SP, nagkasinungalingan, deny ng deny. Ang masaklap lang kasi dito mga idol. Kung nakikipaglaban ka para sa matuwid at tama, pero parang walang nangyayari, yun ang mahirap. Kaya nga si Inday Sara binulgar na ni Inday. 2 tao lang ang may pera, may hawak ng bayan. Ngayon nabuko ng iba, nabuko na sila sa pinaggagawa nila. May nakulong ba? Di ba wala? Andun nakagala-gala pa rin yung mga buhaya dyan. Oh. Sino yung mga nakulong? Itong pang mga witness, itong mga diskaya. Oh, si Bong Revilla, yun lang. Si Bong nga, nadamay na lang. Di ba? Oh, sino pa yung mga malalaking taong binanggit doon? Nasaan na yung mga kongresista na dami doon? Dami mga binanggit itong mga diskaya, di ba? Oh, doon pa lang magsisimula na sana yun. Walang nagawa, walang nangyaring ano. Wala, sarap sana nun. Para malaman, pera ng tao yun, pera ng bayan. Kasi dito, kaya kung nakikipaglaban ka sa tama, kasi tayo, yung may puso lang, na isip natin ay para sa, parang Tatay Digong ba, mga Duterte. Pinaglalaban kasi natin, bayan. Kaya Tano, yan, si SP. Alam naman natin yan, ay Duterte talaga to. Pinaglalaban nila ay bayan. Ang pinaglalaban ng mga Duterte ay bayan. Para sa lahat. Itong nangyayaring korupsyon. Pwede kung totoosin, hindi naman pwede. Kahit iiwan lang tayo ng mga Duterte. Kaso hindi Diba? Kaya walang nangyayari sa bansang Pilipinas kasi walang tapang na lumalaban dito sa ating bansa. Kasi kapwa tayong mga Pilipino, nag-away-away. Ang dami kasing magnanakaw. Kaya hindi umaasenso. Sipin mo, nakipaglaban ka para sa tama, pero pagdating sa ganito, kita mo, nangyayari ngayon dyan sa loob ng Senado. Si Alan. Kaya Tano, ito si SP ngayon, nakipaglaban na rin siya. Diba? Sinasabi na niya kung ano yung mga nangyari. Bakit ganitong nangyayari? Parang iba. Oh, diba? Sabi nga niya, deny ng deny. Kaya ito na ngayon, nagsalaysay na siya. Mag-ingat kayo
sa inyong mga sinasabi. Itong taga-law enforcement. Baka babalik sa inyo. Hindi natin alam yan. Senador to eh. Diba? Meron pa rin siyang kapangyarihan. Malaking kapangyarihan. Diba? At sabihin nilang nasa batas din sila. Eh kung ang batas nila ay mali, diba? Ganun lang yun. Tuloy natin. Ingat kayo mga law enforcers kasi yung sinabi nyo babalik din sa inyo. Yung time na kailangan nyo ng suporta dahil dinidepensa nyo yung bansa, binigay namin. So now na may dumepensa sa Senado, mag-ingat-ingat kahit inuutusan kayo. Okay. Oh, di ba? Mag-ingat-ingat kahit inutusan kayo, mga idol. May punto si, di ba? Yun ito na nga yung ano eh. Ito na yung ibig sabihin ramdam na ni Cayetano. Ganun yun. Kahit itong mga NBI na yan, parang nagamit lang din naman sila. Yung nga lang, nagpagamit sila sa maling grupo. Kung ganun lang yun. Ay, nako po. Ganun din sa sa Kongreso. May mga kanya-kanya rin silang dyan. Nakakatuya dito si Kiko, si Libeste. Andito tayo. Sige lang, maliit lang yung grupo natin. Grabe kasi. Lahat kasi nandun halos lahat. Sabi pa nga, Crocodile Farm. Yung bahay ng mga kongreso siguro doon. Para sa akin, yung kongreso na yan, tanggalin talaga yan. Yung mga party list na yan, tanggalin yan. Isipin mo, pera ng bayan na nagpapasahaw dyan. Wala namang nagagawa yan eh. Pwede na yung senador. Sapat na siguro ito. Simula natin sa presidente, vice president, yan okay yan. Senador, okay yan. Di ba? Pagdating yan pababa, mayor, okay na ako dyan. Kahit wala na yung mga congressman, gobernador, wala na yan. Mayor lang at saka vice mayor, pwede na yun. Kasunod ang, wala na yung mga konsyal. Sus, naku po. Tanggalin na yun. Tapos sunod na yung kapitan. Di ba? Ganun na yun. Oh, tapos na. Wala na yung mga pabigat na lang sa atin yun. Kaya ang dami nating kaya ang daming gustong maging politiko. Kahit ito mga laos na artista. Takbo natin politiko, dito may pera. Oh, di ba ganun lang yun. Lahat gustong tumulong para sa bayan. Kahit sino, kahit ako, kahit ikaw mismo. Gusto mo ring tumulong, di ba? Di ba? Masarap kayang tumulong. Pero yung iba kasi gustong pumasok sa pagka-politiko, talagang wala na talagang pera. Diyan kasi sa politiko, may pera. Yun ang totoo. Huwag nating gawing parang ang paglilingkod sa bayan, gayahin nyo sa Tatay Digong. Gusto ko yung ganun. Mga Duterte. Hindi man sila 100% siguro, sabihin natin, pero nandun ramdam natin. Dito na lang tayo. Gusto niyo maging mala Davao ang buong Pilipinas, Duterte na. Di ba? Saan ka pa? Nakita nyo na ngayon. Oh. Halos libre na mamudmud na nga si Tatay Digong noon. Gastusin nyo yung 100 million sa isang buwan ha. Akala siguro ng taga-PGH na 100 million sa isang taon. Ay, nagulat lahat. Pati ako nagulat. Mudmud yan. Ipamudmud mo. Lahat. Pati gamot. Lahat. Libre. Di ba? Mindanao. Sultan Kudarat. Until now. Hayahay. Sarap ng buhay. Ganun. Taga Mindanao. Mga kapatid nating Muslim. Lalo-lalo dyan sa may bandang Sultan Kudarat. Di ba? Sinong hindi magiging proud sa ginawa ni Tatay Digong? Kaya ngayon, sila mismo, takot yan sila na makabalik ang Duterte. Hindi lang itong yung mga politiko na yan dyan. Wala lang yan, mga alipuris lang yan ng mga mayayamang tao dito sa atin. Ang number one talaga, ang nagpapatakbo dito sa atin, ako hindi, ayoko masyadong maging magmarunong. Ganun. Ramdaman na ba? Ramdam na kasi natin dito. Ilang presidente nang lumipas sa atin. Parang walang presidente. Walang nangyari. Tapos bigla mo lang i-impeach mo, iba na naman. Di ba?
parang pumili lang sila ng tao na gawin nilang puppet na ikaw lang mag-control ngayon, ganun-ganun. Ikaw magmando, kami talaga ang taga-ano mo, bato ng ano, kami mag-aano sa iyo. Ganun ang nangyayari diyan sa atin. Nilalaro-laro ang Pilipinas. Kaya kawawa ang itong mga mahihirap. Tayo, nasa middle class. Ang yumayaman dyan, nagugulat ka na lang eh. Halos lahat, mga puti. Halos lahat, itong mga sila lang. Yan, mahirap. Kita nyo mga magsasaka natin. Kami, ako, mama ko, taga-bukid kami. Malaking lupa mo, pero bakit hirap na hirap ka? Walang knowledge. Walang suporta ng ng gobyerno. Kulang. Samantala sa ibang bansa, sarap ng buhay, di ba? Grabe ang suporta ng gobyerno. Maramdaman mo talaga na sarap ng buhay pag ganito sana ang Pilipinas. Lalo-lalo na dito sa Japan, mga idol. Makikita mo talaga yung tanim ka, grabe. Kahit saan may tanim sila, binibigyan sila ng knowledge ng gobyerno, ganito mamuhay, ganito magtanim, mag-aral. Grabe. Sa atin wala. Wala, kulang kaya marami. Daming problema sa atin. Overpopulated, basura. Kita nyo naman si Duterte noon, si Tatay Digong, basura pa nga, problema pa ni Tatay yan. Diba? Kung wala Duterte, ang dugyot ng Pilipinas. Diba? Diyan pa lang sa Baywalk, grabe na. Grabing katakot-takot ang ginawa nila kay Tatay Digong, binatikos. Hanggang ngayon, kita nila, naramdaman ang bango na. Di ba? Ay, ganun talaga ang buhay. Kaya, sige lang. Tayong mga Duterte sulid, ipaglaban natin ang mga Duterte. Marami dyan, kaya mag-ingat lang talaga tayo kasi ang kalaban, napakahirap. Kaya, tayo pa rin, ang taong bayan pa rin, ang magluluklok at iluluklok natin kung sino magiging presidente. Huwag tayong papayag na parang anuhin tayo. Maging sunod-sunuran. Tayo ang masusunod. Di ba? Ganun yun. Kaya mag-ingat. Huwag tayong maging marahas. Peacefully lang. Kung meron tayong gustong isigaw para sa hinanakit o may dadalan-dala kang sakit para sa bayan, para sa nangyayari kay Inday Sara, kay Bato, kay Tatay Digong, pwede tayong mag-voice out. Pero huwag yung gawing marahas. Kasi tayong mga Duterte ay may pusong may malasakit sa tao at sa bayan. Kaya mabuhay ang Pilipino. Maraming salamat. I hope na maging maayos ang lahat sa atin kasi dyan sa Senado, tayo ay mga Pilipino. Nakakalungkot lang kasi si Miss Pia talaga medyo traumatized pa siya sa nangyari. Kaya good luck mga idol. Thank you sa lahat. Maraming salamat sa mga nag-subscribe at nag-follow. At ingat tayong lahat. See you and goodbye.